Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marin ng Bayugay, Calbani sa munisipalidad ng Maripipi sa probinsya ng Biliran. Nalaman ko ang tungkol sa Papa Dudut Stories kamakailan lang at aaminin kong naadik ako sa pakikinig ng kwento tuwing gabi at tuwing tanghali. Ito nang naging routine ko bago matulog. Samantala ay sumulat po ako sa inyo kasi may gusto kong ibahagi sa inyo na alam kong kapupulutan ng aral. Sisimulan ko ang kwento ko may ilang taon nang nakaraan. Si Janjan ay pinanganak sa Biliran Provincial Hospital noong 2006. Ako noon ay nasa 21 years old na at sobrang excited magkaroon ng kapatid. Bakit grabe ang age gap namin? Nag-asawa kasi si Mami ulit and in short ay half brother ko siya. May sister sana ako na pinanganak bago si Janjan kaso'y namatay kasi premature. Kaya lang dumating si Janjan sa buhay namin ay sobra ang pasasalamat namin sa Diyos. Sa murang edad ay kapansin-pansin na ang pagiging angat niya sa mga batang kaedad niya. Sa itsura, talino at sa husay sa pagguhit. Siya rin ang itinuturing kong baby noong wala pa akong anak. Dumating ang time na kailangan naming lumipat sa Maripipi, ang bayan kung saan talaga nakatira ang buong angkan namin. Habang ako ay nakipagsapalaran sa Tacloban City para magtrabaho bilang cashier sa isang mall doon. Pero kapag weekend ay may mga events na sinasalihan si Janjan. Umuwi ako ng Maripipi para suportahan ang kapatid ko. Ako pa nga umaakyat sa stage ng graduation niya sa elementary. Hindi nagtagal ay tumungtong si Janjan ng 12 years old. Lalo siyang pumogi kasi nag-aayos na rin ang sarili niya. Napaka-friendly niya. Sikat na sikat siya sa eskwelahan nila as lookalike kid version ni Alden Richards. Kahit sa Facebook ko ay napakarami kong uploaded pictures niya comparing his looks kay Alden Richards. Pero Papa Dudut, nagsimula ang pagsubok sa buhay namin noong taong yon. Nagsimula sa isang fun run sa school nila. Si Janjan ang tipo ng estudyante na active sa mga activities. Gusto niya lagi siyang kasali. Nasa Tacloban City ako noong time na ito. Tumawag sa akin si daddy niya ng napakaraming galos daw ni Janjan. Noong fun run daw ay may pumatid sa paa ni Janjan na naging dahilan ng kanyang pagkakadapa. Dahil nga paunahan yon ay mabilis ang takbo niya so grabe ang naging impact ng pagkakadapa niya. Papa Dudut, syempre galit na galit ako that time. Ayokong manakit ang ibang tao sa kapatid ko dahil ako talaga ang makakalaban. Kailangang managot ng taong yon. Tinawagan ko ang mga classmates niya para tanungin kung nakikilala nila ang pumatid kay Janjan but sad to say, wala kahit ni isa ang nakakakilala. Marami kasing naiinggit sa kapatid ko. After niyang madapa ay pabalik-balik na ang fever niya. Sumasakit na rin ang kanang binti niya.
Umuwi ako noon sa amin at nadatnan ko siya na hirap makatayo dahil sa sakit. Sa probinsya, sanay ang mga tao na ipatingin muna sa albularyo bago sa doktor. At nung time na yon ay wala nang nakitang kakaiba ang albularyo kaya hinilot na lamang yung kanang binti ni Janjan. Pina-check up din siya sa doktor pero hindi nila matukoy ang cause ng pagsakit ng right leg niya. So binigyan lang ng pain reliever. Lumipas ang halos 2 linggo na pabalik-balik ang sakit ng right leg niya. At halos hindi na siya makatulog, Papa Dudut. Iyak nang iyak. Si Mami noon ay hindi makaalalay masyado dahil na mild stroke na ito. Dinala namin siya sa ibang doktor pero ganun pa rin. Hindi matukoy kung ano talaga ang sakit ni Janjan. Napakabilis daw ng pagputla ni Janjan dahil dito isang desisyon na ang ginawa ko. Mula Maripipi ay dinala namin si Janjan sa Tacloban City. Pinakonfine para maobserbahan. Pero bago siya dalhin sa ospital ay may nakapa ang daddy niya na bukol sa kanang bahagi ng tiyan ng kapatid ko. Sinlaki raw ng bola ng jackstone. Saka lang sinabi sa amin ng daddy niya na bago magkasakit si Janjan, every 6 p.m. lalo na Martes at Biyernes ay napakaraming malalaking insekto daw sa labas ng bahay. Yung iba nahuli niya at kinulong sa bote. Baka raw kasi palipad hangin. For everybody's info, ang palipad hangin ay ang mga insektong malalaki na inutusan ng mga buyagan upang magmatsyag sa taong gustong ibuyag. Kapag nakabalik ang insekto sa buyagan, ay magkakaideya na ang buyagan kung paano titirahin ang kanyang biktima. Kaya as much as possible ay kailangang patayin o ikulong ang mga insektong yon. Si Mami rin kasi maliban sa mild stroke ay binarang din. Pero sabi naman ng kamag-anak namin na baka nabiktima ng buyagan ang kapatid ko. Sa mga hindi nakakaalam, ang buyagan o minsan ay tinatawag na usikan ay isang mangkukulam sa aming mga Bisaya na kayang mangulam sa pamamagitan ng buyag o sa Tagalog term ay usog. Pero sabi nila ay mas matindi raw kapag binitawan ang buyag. Mas nakamamatay daw ito kesa sa usog. Pero dahil sa born again ang pangalawang asawa ni Mama ay hindi ito naniniwala sa anumang superstitions. Lalo na sa mga kulam at buyagan. Si Mama lang ang nagpumilit noon na dalhin si Janjan sa albularyo. Samantala habang nakakonfine si Janjan, lahat ng lab test results niya ay okay naman. Pati mga vital organs ay walang problema. Kahit yung binti niya na sumasakit ay hindi matukoy ang dahilan ng pagsakit. Kaya puro pain reliever ang pinapainom sa kanya. Mahigit 1 linggo papadudot na siyang nakakonfine. Pero hindi may paliwanag ng mga doktor kung ano ang sakit niya. So sabi ko ilipat na lang namin ng ospital si Janjan. Pero ayaw pumayag ng mga doktor pero gumawa kami ng waiver para lamang mailabas siya kasi lalo siyang humihina. Kung dati ay nakakalakad pa siya kahit papaano. Paglabas ng ospital ay hindi na niya kaya. Karga na lamang siya ng daddy niya. Dahil hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ni Janjan ay dinala ulit namin siya sa iba't ibang albularyo sa iba't ibang lugar. Ang nakakakilabot ay magkakatugma ang mga findings ng albularyo. Nabuyag daw si Janjan at nabuyag din daw si Mama kaya nagkaroon ito ng mild stroke at nagkasakit. Pero yung buyag daw kay Mama ay ubusan ng lahi. Yung ginawa raw kay Mama ay ang pahinain siya paunti-unti para mas lalong mahirapan. Noong time na nadapa si Janjan sa fun run at nagkasakit ay ginamit daw ng buyaga ng pagkakataon na yon para tirahin si Janjan sa panahon ng kanyang kahinaan. Kapag tinatanong namin bawat albularyong napupuntahan namin kung sino ang nagutos sa buyagan ay pare-pareho ang kanilang sagot. Babaeng matangkad, maputi at mahabang buhok, malaki daw ang galit nito sa pamilya namin. Sa kabilang banda papadudot nung time na yon, sabi ni Janjan,
Hindi niya na kaya ang sakit. Nagsuggest ang ibang mga kamag-anak ng ama niya na dalhin na sa Maynila si Janjan para mapatignan muli. Yung iba kasi dahil sa born again ay hindi naniniwala sa albularyo. Pero umayaw na si Janjan dahil hindi na raw niya kaya ang magbiyahe. Sobra din ang ibinagsak ng kanyang katawan. Napagdesisyonan na i-confine muli si Janjan. Yung bukol na dati sinlaki ng jackstone sinlaki na ng kamao. Sabi ng doktor ay kailangan siyang operahan. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw na ooperahan na ang kapatid ko. Kalahati ng pambayad doon sa ospital ay sasagutin ko na. Pero ewan ko ba, ang daming nangyaring problema sa amin noong araw na yon. Kaya na-delay ang operasyon ng kapatid ko. Hindi ko alam pero parang sinasadya talaga ng tadhana na magkaroon kami ng problema para lalong mahirapan ang kapatid ko. Pero sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay natuloy din ang operasyon ni Janjan. After the operation, akala namin ay magiging okay na ang lahat. Nawala na nga yung pain sa right leg niya pero after pagkaraan ng 3 araw ay namanhid na ang mga hita niya. Paglabas ng ospital ay hindi pa rin siya makalakad. Sabi naman ng mga doktor ay epekto pa raw ng operasyon yung pamamanhid at pamamaga ng hita niya. Ang haba ng tahi niya sa tiyan pero napakatapang niya. Makalipas ang 1 buwan ay bumalik kami ng ospital para i-check up siya. At sabi ng mga doktor ay ipabiopsy ang bukol. Samantala ay dumating ang 13th birthday ni Janjan. Request niya noon sa akin ay sketch pad at mga lapis. Niregaluhan ko rin siya ng complete set of art materials bukod sa sketch pad at mga lapis. Para sabi ko pag magaling na siya, kumpleto na ang gamit niya paggawa ng kanyang mga masterpiece. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo siyang humina at pumayat. Bedridden na talaga siya. Dumating ang resulta ng biopsy. Malignant daw ang bukol niya. Kailangan niya raw i-chemo. Pero sa katawan niya, hindi niya kakayanan ng chemo. Nag-research kami ng mga alternatibo. Pinainom namin siya ng guyabano wine, green tea at iba pang panlaban sa cancer. Nagpa-second opinion din kami sa biopsy. Cancerous daw talaga. Ang masaklap sabi ng doktor ay ipakain na raw lahat ng gusto kay Janjan. Ibigay ng lahat ng kanyang nais dahil hindi na siya gagaling. Gumuho ang mundo ko noong nalaman ko yon. Pero naisip ko, ang cancer ay may mga stages. Stage 1 hanggang stage 4 ata. So paano si Janjan ay hindi man lang dadaan sa mga stages na yon at sasabihin agad na wala ng pag-asang gumaling. May mga kakilala ako na ilang taon nang lumalaban sa cancer. Mga worst stage na pero hanggang ngayon ay buhay pa. So sabi ko sa pamilya ko, walang susuko. Kung ang mga doktor ay suko na, hindi kami. Naalala ko yung pinsan ng kumari ko na albularyo. Dinala namin sa kanya ang picture ni Janjan. Nagbabaka sakali kami na may paraan pa para madugtungan ang buhay ni Janjan. May ginawa siyang orasyon sa picture ni Janjan. Ang nagpabuyag daw kay Janjan ay parehong taong nagpabuyag din kay Mami. Grabing inggit daw sa pamilya ang rason. Maliban doon ay may duwending itim daw na gustong kunin si Janjan at dalhin sa kaharian nila. Napakalakas daw ng kapangyarihan ng nagbuyag kay Janjan at sa mga oras daw na inuorasyonan niya ang picture ni Janjan ay alam na raw ng buyagan na nabisto na siya. Kaya lalo siyang pinapahirapan, Papa Dudut. 6 p.m. pa naman noon, nalaman niya rin na may bukol si Janjan at ang buyagan daw ang gumawa noon. Nanlumo siya ng nalaman na pinaopera yung bukol. Dahil karayom daw ang ginamit ng buyagan para pahirapan si Janjan. At sa bawat injection sa ospital ay mas lalong lumalakas yung paraan na gamit ng buyagan para pasakitan si Janjan. Mahihirapan daw siyang iligtas si Janjan pero gagawin niya ang lahat. Ito na ang sinasabi ko kanina na dapat ay hindi namin pinagwalang bahala ang mga signs.
ng pagkaka-delay ng operasyon ni Janjan. Ibig sabihin pala noon dapat ay hindi matuloy ang operasyon. Ililigtas sana si Janjan ng tadhana. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dali-dali kaming umuwi. Pagdating ng bahay, takbo agad ako kay Janjan. Tinanong ko siya kung ano ang nararamdaman niya habang wala kami. Sabi niya ay grabeng sakit daw ng katawan ang kanyang naramdaman. Sobrang tindi raw ng sakit at akala niya ay wala ng katapusan. Naisip ko yung sinabi ng albularyo na mas lalong pahihirapan si Janjan. Totoo nga. Kinabukasan, pinapunta namin sa bahay ang albularyo. Awang-awa rin siya kay Janjan. Ibang-iba na raw ang itsura niya sa picture na dinala namin sa kanya. Hinawakan niya si Janjan, nilalason daw ng buyaga ng katawan ni Janjan. May pinainom siya kay Janjan na mixture ng mga halamang gamot. Maya-maya ay sumuka si Janjan ng liquid na color orange and green. Nakalabas daw kahit papaano yung ibang lason. Hinanda rin niya ang alay para sa duwending itim. Mga bilog na prutas, 13 piraso ng 10 peso coins, manok, mga cooked seafoods tulad ng hipon, alimasag, talaba at tahong. 2:30 PM noon, dapat daw bago mag-alas 3, ay makapunta na sila sa puno na tirahan ng duwending itim. Isang kapamilya ang allowed na sumama sa albularyo kaya si daddy niya ang sumama. Ang bili ng albularyo pagsapit ng alas 3 ay wag na wag hayaang makatulog si Janjan nang hanggang sa makabalik sila ng bahay dahil kapag nakatulog si Janjan ay makukuha ng kaluluwa niya ng duwending itim. Yun nga, 3 PM na. Inantok si Janjan ng sobra. Kahit na nung pigil niya at pilit ay pumipikit ang mga mata niya. Sinabihan ko ang mga kasama namin na mag-ingay para hindi makatulog si Janjan. Pero walang epekto, Papa Dudut. No choice, sumigaw ako ng sumigaw. Kinalampag ko yung mga mesa at upuan. Hindi niya raw kayang pigilan ang antok niya. Tamang-tama nakita ko sa hindi kalayuan na pabalik-balik na yung albularyo at daddy niya. Sabi ko ay bilisan nila. Nakapagtataka na pagbalik nila sa bahay ay nawala na rin ang antok ni Janjan. Sabi ng albularyo, huwag galawin yung mga inalay na prutas sa duwending itim. Nakita ng kapitbahay na may ibon na tumuka sa mga prutas na ito at namatay ora mismo. Pati yung pusa na kumagat ng hipon namatay din on the spot. So talagang napakalakas ng kapangyarihan ng nilalang na ito. Desperado na kaming lahat na kung ano pa ang pwedeng gawin para mailigtas si Janjan. Nagpapanovena rin ako every Friday. Yung tiyuhin ng kapatid ni mama na nasa ibang bansa ay may nakilala na health worker na espesyalista sa mga may bukol at cancer. Kahit stage 4 cancer daw ay pwedeng mapagaling. Libre niyang ibibigay kay Janjan ang mga gamot. 2 linggo daw ay makakabalik si Janjan sa normal niyang buhay. Inayos nila ang pag-package ng mga gamot. Kapag gamot ang laman ng package ay napakahabang proseso ang pagdadaanan kaya isinabay nila sa mga laruan at school supplies yung mga gamot. Pero parang laging may humahadlang upang gumaling si Janjan. Hindi agad na process yung pag-travel ng gamot papunta sa Pilipinas. Sabi ng health worker, panatilihing stable ang kondisyon ni Janjan habang naghihintay sa mga gamot. Samantala ay binabantayan ko si Janjan sa kwarto. Dumating yung albularyo pero nung hinawakan niya si Janjan ay bigla siyang lumabas ng kwarto. Nagtaka ko kung bakit. Sumilip ako sa labas at nakita kong may kausap siya at iyak ng iyak. Nang tanungin ko si Janjan, sabi niya ay kausap daw niya ang lola namin na yumaon na. Siyempre kinabahan ako noon at sinabi ko kay Janjan na kahit na anong mangyari ay huwag siyang sasama sa mga kamag-anak namin na yumaon na. Pagkatapos noon ay lumabas ako para tanungin ang albularyo kung ano ang nangyayari. Sobrang hina raw ng pulso ni Janjan at hindi raw nila pwedeng maabutan ng pagpanaw ng kanilang ginagamot dahil lubos daw itong makakapagpahina sa kanya. May dala nga noon na tubig galing sa milagrosong balon. Painumin ko raw si Janjan. After uminom ay lumakas uli ang pulso ni Janjan.
Sabi ng albularyo, pag naabutan si Jan Jan ang pagsikat ng araw ay milagro na daw yon. Napagdesisyonan kong huwag matulog. Samahan at babantayan ko si Jan Jan hanggang pagsikat nga ng araw. Sanay naman ako sa puyatan. Pag nauuhaw siya, yung tubig na dala ng albularyo ang pinapainom ko sa kanya. Ang daming nangyari at magdamag na yon. Andun yung tinataas niya ang kamay niya na parang may inaabot siya. Jan Jan, huwag ka munang sumama. Huwag mo namang iwan si ate. Sabi ko sa kapatid ko habang umiiyak at ibinababa ko na ang kamay niya. Nag-hallucinate na rin si Jan Jan na lumalangoy siya. Pinapasama na raw siya ng lola ko. Nakiusap siya na payagan ko na siyang sumama kasi hirap na siya. Tamang-tama 5 AM na noon, sabi ko, Jan Jan, malapit nang sumikat ang araw. Pwede ka pang makaligtas. Naabutan siya ng liwanag, tinawagan ko yung albularyo na buhay pa si Jan Jan. Masayang masaya siya. Lumalaban daw talaga si Jan Jan. Noong araw ding yon ay nagpamisa ako. Nagpa-Thanksgiving kami sa miracle kay Jan Jan. Okay naman buong araw, kumain siya ng kumain pero nakahiga lang siya kasi hindi na nga niya kayang umupo. Pagsapit ng gabi, sabi niya ay igawa ko raw siya ng pagkain niya. Yung kanin na may hinimay na karne. So pumunta ako sa labas para kumuha ng gusto niya. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, yung mga tao ay sumugod sa loob ng bahay. Pagpasok ko ay ang daming tao sa kwarto. Nag-aagaw buhay pala si Jan Jan at kita ko yung hirap niya sa paghahabol ng kanyang paghinga. Naalala ko yung tubig ng albularyo, kahit nanginginig ako at iyak ng iyak ay kumuha ako ng tubig. At dahil hindi na siya dumidilat ay naisipan kong gamitin yung dropper na nakita ko sa ref. Pinatakan ko ang bibig niya ng pakonti-konti. Sabay-sabay rin kaming nagdasal. Tinawagan ko rin yung albularyo at nagpatulong sa pagdasal. Lahat ng kakilala ko na member ng religious groups ay tinawagan ko na para humingi ng pagdarasal. Nahimasmasan siya pero halos wala na siyang pulso. Nagpalipad siya ng higaan sa sala kasi gusto niya raw ay presko. Yung tatay niya ay sinamahan siya sa sala. Ako naman ay kwentuhan ko si mami na mga nangyayari kasi kahit andun siya ay parang nakatulala rin lang. Sabi ng daddy ni Jan Jan, matulog na raw kami at tanggapin kung ano ang posibleng mangyari. Pinilit kong matulog sa kwarto. Around 2:30 AM ay nagising ako. Naalala ko yung cellphone ko na naka-charge pala sa sala sa may higaan ni Jan Jan. Ginising ko yung kapatid kong babae at inutusan na siya ang kumuha ng cellphone ko kasi baka mag-overcharge. Ayaw ko rin pumunta sa sala kasi naisip ko noon na baka hindi na talaga humihinga si Jan Jan at hindi ko kayang makita na wala na siyang buhay. So pinilit ko na lang papadudot ang kapatid ko. Ang ingay na pala namin nang biglang may tumawag sa akin. Ate, nagulat ako. Buhay pa si Jan Jan. Tumakbo ako papunta sa kanya at masayang-masaya ako na kausap ko pa siya. Sabi niya sa akin, ate, malapit na ako sa gate ng langit kanina. Napakalaking gate nun. Andun si Lola at si Papa Jesus. Papasok na sana ako pero bigla akong umatras at bumalik dito. Akala ko kasi pag balik ko wala nang sakit. Ang sakit-sakit pa rin pala. Sa susunod ate, hindi na ako babalik ha. Tinanong ko kung hindi siya pinigilan ni Papa Jesus. Hindi raw. Tinignan lang siya. Sabi ko, sigurado ka bang si Papa Jesus yun? Oo raw. May butas daw ang kamay. Ibang-iba raw ang itsura ni Papa Jesus sa mga photos na nakasanayan na natin. Kung kaya niya pa raw sana mag-drawing ay idodrawing niya. Kaso kahit lapis ay hindi na niya kayang hawakan dahil sa sobrang hina ng katawan. Humingi siya ng tubig. Grabing uhaw niya. Galing talaga sa napakahabang paglalakbay. Samantala ay nag-research ako sa posibleng itsura ni Jesus Christ sa internet. At bala ko yung ipakita kay Jan Jan kung alin doon ang tunay na itsura ng nakita niya. Sa kaka-research ko ay nakita ko yung kwento ng isang babaeng nagngangalang Adrian Kramaric. Isang painter si Adrian Kramaric.
Pero noong bata siya ay kiniklaim niya na nakita raw niya ang totoong itsura ng Panginoong Hesukristo. Ipininta niya yon, Papa Dudut. At nakita ko yung nasabing painting na di umano ay totoong itsura ng Diyos. Prinint ko yon at bala kong ipakita yon sa kapatid ko. Pagsabit ng 8:30 AM ay tinawag niya ako at huwag ko na raw tawagin yung iba. Jan, tingnan mo tong picture na naprint ko. Siya bang nakita mo? Yan bang itsura ng Diyos? Tanong ko. Tinitigang mabuti ng kapatid ko ang printed na painting ni Ekian Kramaric. Mamayang kaunti ay naiyak ang kapatid ko. Ate Marin, siya nga yung nakita ko. Yan po ang totoong itsura ng Panginoong Hesukristo. Saan mo to nakita, ate? Usisa pa niya sa akin. Sa internet, yung nagpinta niyan, sabi niya nakita rin daw niya ang itsura ng Diyos nang makapunta siya ng langit. Pero hiniling daw niya sa Diyos na gusto pa niyang mabuhay. Pinagbigyan siya ng Panginoon. Ikaw Jan, pwede mong hilingin kay Jesus na pagalingin ka niya at pahabain ang buhay mo. Pakiusap ko sa aking kapatid habang umiiyak ako. Ate Marin, I'm sorry, pero kailangan ko na pong umalis. Hindi ko na kasi kaya at saka malapit na po ulit ako sa malaking gate. Pag nakapasok na ako dun, hindi na ako makakabalik. Hindi na ako makakahinga. Takpan mo na lang ang mukha ko ng kumot kapag namatay na ako ha. Bilin pa niya sa akin. Sa puntong yon ay humagulhol na ako. Hindi ako nakatiis, tinawag ko ang daddy niya, si mama at ang mga kamag-anak namin na naroroon. Nagpaalam na siya at pinalabas niya kami lahat ng bahay. Gusto niya raw walang tao pagalis niya. Sinunod namin siya at umiyak kami lahat sa labas. Makalipas nga ang halos 1 oras ay pumunta ako sa kwarto. Hindi ako lumingon banda sa sala kasi ayokong makita na hindi siya humihinga. Nang biglang, Ate Marin, tinawag ako ni Jan. Takbo naman ako sa sala. Salamat Jan at andito ka pa, sabi ko. Pagkatapos noon ay nagkwento siya sa akin. Nakapasok na raw siya sa gate. Inilibot daw siya ng lola ko. Madami daw mga anghel at kerubin na nagkakantahan. Sa bandang dulo raw ay isang falls. Napakalinaw daw ng tubig at ang mga bato ay ginto. Sabi daw ni lola, ready na ang pakpak niya. Pero nakiusap daw siya kay Papa Jesus na magstay pa sa amin kahit ilang araw na lang kasi nakikita niya raw ang effort namin para gumaling siya. Kaya lalaban siya. Tinawag ko ang iba at masayang masaya kami. Lumipas nga ang ilang araw na okay naman. Hinihintay pa rin namin ang pagdating ng gamot galing sa ibang bansa. Lagi siya sa aking nagpapatimpla ng creamy coffee kasi ang sarap daw ng timpla ko. Kahit mapuyat ako noon every night, okay lang. Kung hindi siya nakakatulog sa sakit, nagpapahilot siya sa akin sa likuran. Nagpapalagay ng Vicks sa ilong at sa noo. Nagkikwentuhan kami o kaya ay kakain siya. Magpapa-open ng Facebook niya. Lagi kong kinikwento sa kanya yung time na baby pa siya. Mga kakulitan niya. Sabi ko pa nga sa kanya ay magpagaling siya kasi magsusulat ako ng libro at siya ang gagawin kong illustrator. Tumango lamang siya kasi gusto niya. Pero lumuha siya. Kasi hindi niya raw magagawa yun. Tanggapin ko na lang daw na mawawala na siya. Lagi niya pa naman daw kaming babantayan kahit nasa langit na siya. Pangako niya raw yon. Isang araw pagkatapos mananghalian ay biglang naghabol na naman siya ng hininga. Akala namin ay mawawala na siya that time. Matagal bago siya nahimasmasan. Hinilot siya ng hinilot ni mama sa dibdib. Nung kaya niya nang magsalita ay napalibutan daw siya ng mga kaluluwa ng mga kamag-anak naming namatay na. Gusto na raw siyang isama kasi naaawa na sa kalagayan niya. Yumakap daw yung kaluluwa niya ng mahigpit sa daddy niya para hindi siya makuha. Sabi raw, nung isang kaluluwa ay hayaan na muna siya.
Naging okay yung mga sumunod na araw. Magana siyang kumain. Feeling niya raw ay lumalakas na siya. Baka raw kaya na niya ulit maupo. Yung manhid niyang legs na igalaw niya na at may pakiramdam na. Akala namin ay makaka-recover na siya. Umaga may pinuntahan na isa pang albularyo ang tatay ng kapatid ko. Okay pa si Janjan. Naghalo-halo pa nga at nag-request pa sa daddy niya ng hinog na saging na pasalubong. Bandang hapon ay nag-share pa kami ng macaroni soup na merienda. Nagpatimpla ng kape. Sobra kong inaantok noon habang ang daddy niya ay abala sa paghahanda ng alay para mabawi na ng tuluyan si Janjan. Tawag siya ng tawag sa akin, doon lang daw ako sa tabi niya. Mga 5 PM yon, yung isang kasamahan namin naghahanda ng pausok at insenso at kamangyan. Pangontra daw yon. 5:30 PM ay naupo ako sa sahig sa may higaan niya. Doon lang daw ako nang may lumipad na napakalaking insekto sa loob ng bahay. 6 PM hindi raw siya makahinga. Tinignan nung mama ko yung eyeballs ni Janjan at may reflection daw ng lalaki. Janjan, labanan mo kung sino yung gustong kumuha sa'yo. Bilin ko sa aking kapatid. Tapos ay umalis ako sa tabi niya para tawagan ang albularyo. Pero papadudot paglingon ko ulit sa kanya. Hindi na siya gumagalaw. Naisip ko hindi po pwede. Pero hindi na ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Pinulsuhan siya nung isang kasama namin at wala na raw. Sabi ko hindi maaaring wala. Nanginginig ako pero hindi ako makaiyak. Pumasok na yung iba at nag-iyakan sila, pati mga kapitbahay. Si mami ay nagmamasid lang. Nakaupo lang ako sa sahig at hawak ko ang ulo niya. Inahalikan siya sa noo. Ayokong maniwala na wala na si Janjan. Inisip ko na babalik uli siya gaya ng dati. Pero hindi na. Siguro'y tapos na ang ilang araw na binigay sa kanya ni Papa Jesus para makasama pa kami. Kinabukasan ay dumating na yung gamot niya galing sa ibang bansa. Napamura ako at bakit ngayon lang? Huli na ang lahat. Wala na si Janjan. Yung feeling na gusto mong magwala, magsisigaw at maglupasay sa sahig kasi bakit ngayon lang? Papadudot napakahirap mag-move on talaga ng panahon na yon. Lalo na't nakita mo lahat ng paghihirap niya sa murang edad. Ang dami niya pa sanang pwedeng gawin at makalipas ang 5 buwan mula nang pumanaw si Janjan, si mama naman ang binawian ng buhay. Sino ang hindi mababaliw sa mga dagok na ganito? Pero kailangang tanggapin kahit sobrang hirap. Inisip na lang namin na at least magkasama na sina mama at Janjan sa langit. No more pain, no more sorrow. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung alin talaga ang kumitil sa buhay ni Janjan. Cancer nga ba talaga yon? Buyag o mga lamang lupa? Samantala makalipas ang maraming taon ay nalaman ko kung sino ang nagpabuyag sa mama ko at kay Janjan. Isa sa mga kumare ni mama na malaki ang inggit kay Janjan. Hindi kasi mapantayan ng anak niya ang katalinuhan at kagwapuhan ng kapatid ko. Kaya para umangat ang sarili niyang anak ay humingi siya ng tulong sa isang buyagan. At pinabuyag nga niya sina mama at Janjan. Nang malaman ko yon ay galit na galit ako at gusto kong isumpa ang taong yon. Pero sa huli nanaig ang pagiging katoliko ko. Kaya pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Papadudot dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marin. Maraming salamat Marin sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakalungkot ang nangyari sa iyong kapatid na si Janjan at sa iyong nanay. Ganon pa man ay sigurado ka nang nasa langit na sila, lalo na ang iyong kapatid na masasabing swerte na rin dahil nakita niya mismo ang Panginoon. Patuloy mo lamang silang ipagdasal sa Panginoon. Tandaan mo nasaan man sila ngayon. Siguradong masaya sila at darating ang panahon
na magkakasama din kayo sa piling ng Panginoon. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na amin pong ina-upload. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ngayon, paano po mahahanap yan? Meron pong link na makikita sa homepage, yung pinakang channel pong ito. Makikita nyo po ang link niyan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.